Bus. Our flag ceremony this morning will be led by the City Assessor's Office. To lead us in prayer is Miss Doreen Pirme. May we request everyone to please rise for our prayer and national anthem po muna. Singing the national anthem, after that the government's prayer. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang mag-ibig, telas ng sinangalan, alam ng puso, sa dikit mo'y buhay. Lupang hinirang, kuya ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisigil, sa nagagang tutok sa simoy at sa langit kong pagaw, ay hinagang tula, kawin sa pagkayang minamahal, ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nagtitindig, ang bituin at araw niya kailan pamay di magtitindig, luma ng araw ng walhaging pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang inigaya ng pagkay mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Let us pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not let us bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginnings, now, and ever shall be, world without end. Amen. Our Lady of Peñafrancia, pray for us. Our Lady of Peñafrancia, pray for us. Our Lady of Peñafrancia, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Please remain standing as we all together recite the Panunumpa sa Watawat ng Pilipinas. To lead us is Mr. Joseph Lomenario. Pakitaas po ang satungtoong kamot. Panunumpa sa Watawat. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa Watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan na pinapakilos ng sambayan ng makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Heart of Bicol, rich in culture and history, you call to mind symbols of the rarest nature, a tree, a river, and a shrine. City of sounds, we hear your voices in church, in street and marketplace, in campus din and river noise that shapes our lives and yields our days. Hearts of Bicol, Naga City, in times of drought and
Ang pagsumpakan sa servidor kan Banwaan will be led by Mr. Cesar Magistrado. Pakitaas po kan sa tuyen toong kamot. Servidor ako kan Banwaan, Ora ko kan Banwaan. kan tugdan ko magsirbi ninhusay asin dusay. Asin magtabang sa kakusugan asin kauswagan kan sakong Banwaan. Pagmamaigutan kong madugangan kan sakong kabatiran asin kaaraman. Magiging kaptang ako kanariglo asin katrangkiluhan sa gobyerno. Masunod asin matabang ako sa pag-implementar kang gabos na leyes asin reglamentos na daing pinapaorot. Kukonsideraran ko ang intereses kan mga kadaklan baguan sa diri kong kapakanan. Itutulod ko ang mga programang mapakarahay sa pagbuhay kan mga namamanwaan. Aktibo ako makikikabtang sa mga darakulang katuyuhan kan sosyedad. Dahil ako makikikabtang asin ibubuyagyag ko ang anuman na korupsyon na sa kong maiisihan. Gigibuhong kong may pakinabang ang lambang momento sa gabos na panahon. Pamamaigutan kong masimbagan ang anuman angat sa servidor kan Banwaan. Ang gabos na ini para sa satong kaglalang asin satong Banwaan. Bendisyonan lugod ako kang kagurang na. Ang serbisyo sibil ng bayan ko, lingkod na tunay ngayon kailanman. Laging tumutulong, laging nagpapayo, at sa kawain ay siyang patnubay. Ang serbisyo sibil ay tamahin, ito ay ating dakilain. Maging tapat winang sa ating tungkulin, maging lang lagi mayakin. Ang serbisyo sibil ay lingkod na tanging, tayo natin ay ating ipagpunyin. Mabuhay ang serbisyo sibil ng bayan ko, lingkod na tunay ngayon kailanman. Laging tumutulong, laging nagpapayo, at sa nawagin ay siyang patnubay. Ang serbisyo sibil ay tanghalin, ito ay ating lakilain. Maging tapat winang sa ating tungkulin, maglingkod ang laging bayang Diyos mabalus po sa satuyang flag raising ceremony leaders. Halipos in the City Assessor's Office headed by Sir Cesar Magistrado. Liwat marahay na aga po sa Indugabos. May pwede na po siguro magturo ka. We wish to acknowledge the presence of our city officials. We have our city councilors. We have Honorable Lito Del Rosario, Honorable Greg Abunal, Honorable Joe Perez, Honorable Doc Sunny Ranyola, Honorable Doc Jess Albius, Honorable Dodit Beltran, and Honorable Vidal Castillo. And of course, our beloved Vice Mayor, Honorable Lito Del Rosario. Na-mention ko na po. Our ever beautiful Vice Mayor, Honorable Nene Diasis, and of course, the father of our city, ang sa tuwing namumutan City Mayor Honorable Nelson S. Legacion. Ang gabos iribanan sa paghampang sa laban, pipig sana ang panindugan. Nagenta, basta kita natatano, kita piling andam. Nagenyo laban lang. May we now request our city mayor and our city vice mayor, the members of the Sangguniang Panglungsod, for the signing of City Ordinance number 2020-086. City Ordinance number 2020-086
is the city ordinance that will mandate the use of eSalbar as digital contact tracing tool of the city of Naga. May we also request its principal author, the Honorable Joselito S.A. Del Rosario, PhD, to join our City Mayor, City Vice Mayor in signing the ordinance. City Ordinance number 2020-086 is the city ordinance mandating the use of eSalbar as digital contact tracing tool for all persons, residents and non-residents, and all establishments. Barangay and establishments are enjoined to put up eSalbar assistance and registration centers. Under the ordinance, all establishments shall be given 30 days upon effectivity of the ordinance to register and use eSalbar. Otherwise, they shall be liable for fines and penalties ranging from 1,000 to 5,000 pesos with 6 months imprisonment. For those who will willfully use the QR code of another, who will impersonate another by using the picture, name, or data of another person and cause the printing of the QR ID for profit, shall be liable for fines and penalties ranging from 1,000 to 5,000 pesos with 6 months imprisonment. Baran sa krisis tangon yan, dapat tarabangan ang pagkasararo kaibuhan. Kooperasyon ang sa tuyang itao, iribanan kita kapos ng nagenyo, magpangadji sana magtukod kita, ang sakuna malalampasan ka. Magtiwala ka, kakayanin ka, mabalik ilaray ang iba sa Naga. Dapat pa may takot, dahil kita matugot, na mawala. Thank you very much. Ang gabos iribanan sa paghampang sa laban. We'll now proceed immediately to the press conference, press briefer, where the mayor will give his message. Nagenyo laban lang. Sa namamatayan ang krisis kunyan, makakaasa po kamo, mayong mawawala. Okay. Sige.
Digdi na lang po karo. Maray na pag-aaga po sa Tuya Gabos. Good morning. And pagtaong galang po sa Satuyang Vice Alcalde, Vice Mayor Nene Diasis, Councilor Lito Del Rosario, and author kan Isalbar Ordinance, Contact Tracing Up Ordinance. Siringman po ang pagtaong galang sa iba pang miyembro kan Sangguniang Panglungsod. Yaon po si Councilor Doc Sani Ranyola, Councilor Greg Abonal, Councilor Oying Rosales, Councilor Buddy Del Castillo, si Councilor Joe Perez, yaon po dyan, Councilor Doc Jess Albios, Councilor Vidal Castillo, and siringman ang presidente po kan Liga ng mga Barangay, Councilor Dodet Beltran. Sa gabos na mga pamayo kan departamento asin opisina kan sa tuya pong syudad, sa mga nagdadalan through live streaming, marahay na pag-aaga po sa Tuya Gabos. Inot ang pagpapasalamat po sa Sangguniang Panglungsod sa pamamayo ni Vice Mayor Nene Diasis sa pagpasar kan sarong importante pong gayong ordinansa ang titulo Digital Contact Tracing System Ordinance of Naga City, Ordinance number 2020-086. Dahil po naging dipisil ang pagpasar kan nasabi na pong ordinansa. Ini po liwat indikasyon kan pagkakasararo asin pagkakasararo kan Team Naga, kan Sangguniang Panglungsod asin kan ehekutibo, lalong-lalo na sa kamautan na kita mailikay sa padagos na peligro dara po kan COVID-19. Kaya sa paagi po siguro nin makusog na palakpakan, ipailing ta po ang pagpapasalamat sa Sangguniang Panglungsod. Ang nasabi na pong ordinansa, kumbaga, dagdag na tabang po ini sa manual contact tracing na haloy na pong ginigibo kan lokal na gobyerno kanaga poon pa po kan Marso sagkod sa ngunyan. Importante pong gayo ang digital contact tracing. Ninoli po mas accurate po ini asin mas dakol na tao ang imbuelto. Maot ko po ding ibareta sa Gabos na as of 6:39 p.m. yesterday, September 13, 2020, nasa 226,067 na ang nagparehistro po sa tuya pong Isalbar Contact Tracing app. And out of this number, 111,171 ang mga residente po kan sa tuyang syudad. 114,884 non-residents, meaning mga naka-star sa mga kataraid ng munisipyo or even provinces na nagmamawot na mag-igdi po sa satuyang syudad. And hopefully, malinaw po na ini indikasyon kan pagtanggap kan mga tao sa Isalbar Contact Tracing App as a means of being able for us being able to help control the spread of COVID-19, not only in our place but also in other municipalities within the city, within the Metro Naga Development Council and the Camarines Sur. Likewise, last week, I think it was Tuesday, kan magkaigwa po nin meeting ang Metro Naga Development Council, nagpasar na po nin sarong resolution kung saan piga-adaptar po ang sa tuyang Isalbar Contact Tracing App sa saindang kanya-kanyang munisipyo. Once this ordinance becomes effective, magiging mandatory po
sa gabos na opisina as in establishmento sa laog po kan sa tuyang syudad ang paggamit po kaini. Samantalang daita po sinasabi na gabos na mga taga-naga dapat igwang QR code, isalbar ID. Pero kung malaog po nin anuman na opisina o kaya establishmento, kay puhan na igwa po sinda kayan. Otherwise, dahil po sinda papalaogon. Sa madaling sabi, mandatory man po giraray. Pero kung malaog man lang, nin opisina as in establishmento. And with this, ang naihiling ta po iyo na mas madakol pa po si numero kan mga marehistro po digdi po sa isalbar contact tracing application. On another point, on another matter, maot ko pong magpaabot nin commendation, nin congratulations sa Metro Peso. Sa pamamayo po ni John Mongoso, ninhuli po sa sarong onra na re-receiveon ngunya na alas 10 nin pagkaaga. Sa tuya pong Metro Peso, nanombrahan bilang best peso in the entire region, Bicol region. Ang kasunod po kaini si Pang National. So, inaasahan ta, Jun, inaasahan ta na aliwat makakaguno po kita nin onra bilang pinakamatibay na public employment service office in the entire country. So again, congratulations, Jun, asin sa imong mga pag-iriba. So maray na pag-aaga po sa tuya, Gabos. We'll now proceed to the press briefer. May we request our press corps president, Mr. Roy San Ramon, to facilitate our briefer. Kabali sa matutukar paano alin si Bagong Pasar na Digital Contact Tracing System Ordinance of Naga City. I-acknowledge ko po ang pag-abot ni Councilor Elmer Baldimoro. Yaan na po siya. Rubaran sa krisis tangunyan, dapat tarabangan ang pagkasararo kaibuhan. Kooperasyon ang sa tuyang itaon, iribanan kita, kapos na nagenyo, pagpangadi sa na. Roy, ready na kita? Ang sakula, malalampasan ka. Good morning. Hello. Busan Power. Welcome sa tuya pong weekly press con. Ang unyang pong Lunes, September 14. Sa tuya pong guest magkararay ko niya pagkaga, Mayor Nelson Ligacion, Councilor Lito Del Rosario, Vice Mayor Nene D. Asis, and the other councilors of Naga City. Okay na? Okay. Bago po kang question and answer, mensahe po muna, update, mapapatapit sa COVID-19, halipos sa tuyang ginagalangan alkalde Kansyo de Naga, Mayor Nelson Ligacion. Sir, good morning.
Okay. Maray na pag-aaga po liwat kay Councilor Lito del Rosario asin mga pag-iriba. Uni po ang update manunungod sa COVID-19. As of now, 312 na po si konfirmadong kaso ni COVID-19 and active cases po kayan 69. Kabali na po si Tulong Bago kasuudma. 234 po si recoveries and then kabali na din po digdi si 26 na daita pa po na ipopost sa tuya pong Facebook. Plus itong 4 ngunyan. And then ang medyo mamundong bareta ninuli po ta kundati 8 ngunyan siyam na po ang reported deaths sa satuya pong lugar. That means around 3%. 3% and mortality. Okay. Sa satuya pong quarantine and isolation facilities. As of September 12, 1,809 ang nag-avail po nin home quarantine. 1,123 ang locally stranded individuals, OFW 413, with short-term travels 273. Sa numerong nabanggit, 1,357 na po ang nakatapos nin 14-day quarantine, as in 452 pa po ang under monitoring. Sa nag-qualify for home quarantine, 200 hotel quarantine, 220. Distributed po yan among those hotels na nagbali po sa satuya pong o nagpa-accredit po sa satuya. Of the 220, 200 na po ang nakatapos ng 7-day quarantine. After po kaya kan 7 days, rapid testing, pag negative, itinutugutan na po si pagpapadagos kan sa indang quarantine sa indang kanya-kanyang harong. And 20 po si natatada for monitoring. Oni po si satuyang quarantine status. Sa Don Leon City College of Naga, 34 po anyaon dumangon yan. Si konfirmado pong COVID cases, 19, probable 8, and suspect 7. May na-discharge po kitan 2. Ang bed capacity po kan City College of Naga, 80. Sa Pacol Elementary School, 45. Probable cases 43, suspected 2, discharge 0. Ang bed capacity po niya 80 yan 80. Sa Don Leon Mercado High School 74. Probable 32, suspected cases 46, 1 discharge. Sa City Nursery Mayo po kita dumangon yan, Civic Center 0. As of September 13, yesterday, 5 p.m., uni po si summary, 157 po ang satuya pong pasyente, si COVID patients, 19, probable cases, 87, suspected, 55, discharge, 4, for swabbing tapo, dakul-dakul, 63, si waiting for RT-PCR result, 61, baad mabawasan na po yan ngunyan, dahil may resulta na na maabot po ngunyan na aldaw. Manunungod po sa implementation kan sa tuyang mga ley asin ordinansa. Igwa po kitang uplan sita, oni po si mga numero. Si total na nadakop for violation of the General Curfew Ordinance, 251, non-wearing of face mask, 307, group drinking, 154 na po, non-observance of physical distancing, 142, smoking in public place, 11, drinking in prohibited places, 17, and non-observance of physical distancing inside PUBs, 25.
Ano po ang gustong sabihin kan mga numerong ini? Ang gustong sabihin po, nag-i-enforcer po kita kan sa tuya pong mga leyes asin ordinansa. Kaya minsan dahil po totoo itong ibang komentaryo po sa Facebook na dahil nag-i-enforcer kan sa tuya pong mga ordinansa. Ang numero pong ini magpapatunay na nag-i-enforce po kita. In fact, si kasunod pong column, kan September 10, September 11, and September 12, continuing po ang enforcement. May mga naglilibot po. Ang patunay po kayan si mga nagkadarakop sa aldaw na mga nabanggit. September 10, 11, and 12. Meaning, Thursday, Friday, Saturday. Okay, next slide. Oni po si mga polisiya po sa isolation kan probable cases. Ang mga pigpapasairarom sa swabbing, dadarahon tulo sa city controlled facilities. Dahil na po kita matugot po nin home quarantine. Kung ang sarong tao, individual, madulok po, asin ma-qualify for swabbing, asin tig-swab po siya, dahil na po siya tutugutan na magpuli sa indang kanya-kanyang harong. Rason po kaini, igwa kitang nanutaran na tinugutan si home quarantine, alagad nagparaluwas pa po. And there is a possibility na may na-infect po. Okay. Ano pa po? With respect to Peña Francia Fiesta, ini po nabanggit na, alagad i-reiterate lang, poon po kan September 11 hanggang sa September 21, and this may be extended up to September 30, dahil po kita matugot nin mga peregrino na maglaog po sa satuyang syudad. Ini po consistent sa joint declaration kan simbahan asin kan lokal na gobyerno kanaga na an pagsilibrar kan Peña Francia Fiesta gigibuhon sa kanya-kanyang parokya. Sa madaling sabi, kung sa kanya-kanyang parokya, dai kaipuhan na mag-igdi sa naga. Si pagbabawal, ginigibota po, ninhuli po sa sitwasyon tangon yan. I-acknowledge ko po ang satuyang Deputy City Director, Police Lieutenant Colonel Errol Garchitorena Jr. Okay. Churches are limited to 50% venue or seating capacity, and PNP has been instructed to assist in crowd control. So far, ang obserbasyon poon po kan Biyernes, iyon na nasusunod po ini. Likewise, we have border controls in Naga Milaor and Naga Pili, na iyo po ang mapatupad asin maasigurar na si satuya po mga kasuguan na susunod, kabali na po itong pagbabawal sa mga peregrino na mag-igdi sa laog po kan satuyang syudad. Puon man po, sa peryodo man po from September 11 hanggang 21, si paglaog sa Naga, limitado. Number 1, sa mga returning residents from outside the Bicol region, pero dapat igwa po sindang letter of acceptance o kaya OWA endorsement para sa mga OFWs. Number 2, persons with travel authority and medical certificate from other provinces of Bicol. Pero siyempre may exception po ini, itong APOR na inaapod. Number 3, those with emergency concerns. Number 4, city residents working within Camarines Sur. Pwedeng luwas laog sa Naga. Siring man si mga residents in Camarines Sur working in Naga City. Pero dapat may prueba na nagtatrabaho sa laog o kaya sa luwas ni Naga. As in, ang prueba po kayan, company ID o kaya certification from the employer. Okay. Manunungod po sa Isalbar contact tracing app. Aram ta po na napipirmahan pa lang si ordinansa. Ninulit may penalty provision po siya for non-compliance, for violation, kaipuhan si publication.
Kaya tulos-tulos, ipopublikar po ito sa sarong newspaper of general circulation in the province. Pero sa irarom po kan ordinansa, mandatory po ang paggamit ng Isalbar ID o kaya QR code bilang digital contact tracing tool, as in inoobliga po ang gabos na mga tao, ang gabos na establishmento. Si mga tao kung malaog sa mga opisina, as in establishmento. Si mga establishmento, si mga opisina man, minamandahan na gamiton po ining Isalbar contact tracing app sa gabos na mga maralaog sa saindang kanya-kanyang opisina o kaya establishmento. Kung dai po gagamiton kan establishmento o opisina, igwang corresponding penalty. Si mga barangay, as in mga mandain-lain na opisina, si barangay, igwa na po, nakapag-establisher na po nin Isalbar registration desk or booth sa 27 barangay, as in inipinapanginutan po kan mga sangguniang kabataan officials. Si iba pa po mga establishmento, pinapakiulayan ngunyan na mag-establisher nin Isalbar assistance and registration centers. Igwalang pong 30 dias ang itinatao po sa mga establishmento, tanganing kumplituhon si registration po ninda, as in gamiton po ang Isalbar. Otherwise, igwang corresponding penalty. Pero aram po nindo, maski mayo pa nga ni ini, ang nakaabot po sa tuyang report iyo na igwa ng 112 establishmento ang nag-apply para mag-adaptar, as in gamiton po ining Isalbar contact tracing app. Okay. So, si last part po siguro, si penalty, si acts considered as an offense. Kung igwa pa pong maidadagdag, at yan, sa tuya pong principal author, ini po talagang inguhan na maipasar po tulos sa sangguniang panlungsod sa paagi po kan esfuerzo ni Councilor Lito del Rosario. Kuyan po pati yan, mabilisan. Talagang nahiling po si urgency. Incidentally, I have learned na although nainot lang kita sa launching sarong simana, nakaaging simana, si Valenzuela City, magamit naman in similar contact tracing app. Ang sistema halos pareho Nakainot lang po siguro kitang mga pirang aldaw, o pirang saro o duwang simana. So, considering na ang Metro Naga Development Council, tig-adaptar naman po ini, sa iling ko mas lalong makakatabang. Lalo na may mga nagraralaog po digdi sa Naga na hali po sa mga kataraid na munisipyo, minsan na probinsya. Maray na pag-aaga po sa Tuya Aliwat. Thank you, Mayor. Si Councilor Lito del Rosario, pero may mga punta po digdi regarding yung visa ng mga pero sa parang dagdag na detalye, akala ko may dalaga si Councilor Lito del Rosario. Marinaga po sa Gabos, kay Mayor Nelson na ligasyon, sa ito pong mabutasin maigos na alkalde, si acting Deputy City Director Colonel Gatchatorena, sir. Sa Gabos po sa Toya, marinaga po sa Gabos. Yan po subago si mga membros kang sanggunian sa panginat po ni Vice Mayor Nene Diasis. Kung matandaan po, ang bayanihan to heal as Akwan, Pig 2. May budget po duman na daradakula para sa pag-hire ng mga contact tracers. On the same token, ang sa pong siyudad, ang Naga City, dakol ang nag-iigdi sa tuwing mga tao bilang Heart of Bicol. So, with this background, mas lalo na pong dapat na paigdingon ang sa tuya pong mga effort sa contact tracing. Ako po, I've been very vocal igdi sa approach na nita sa pagmatik ko,
And permi ko man po nimbi ko convey kay Mayor Nelson, and very receptive po si Mayor Nelson. Ang contact tracing po is very important aspect kang detection and pag-limit kang pagparadakol kang COVID-19 cases. So makayunon po itong pig-launch ni Mayor Nelson as in itong NOICA na application. Kaya po sa Sangguniang Panlungsod, pigsabayan mitulos ni magkakanigong legislation. Tangari pong dakol po si naka-avail, at the same time, ito pong mga establishments na pigralaugan kan si mga tao igdi, mga whether residents or transients, talagang maging mandatory sa inda. Ito po, pigdeliberan mi po to sa konseyo, naugmo po ako overwhelming po si support kang Sangguniang Panlungsod po igdi because of the need na may strengthen ta ang contact tracing efforts kang Syudad Canaga. Yaon na sana po ang efforts kang grupo kang City Health kay Dr. Borja, Ma'am na Divine, pero siyempre po with the current trend ngunyan na nagaparadakol ang number of COVID cases sa Naga City, dapat pong sabayan tani. And yun na po ni, pigpirmahan na ngunyan itong sarong ordinansa na nagmamandato kani sa buong Syudad Canaga. Thank you, Councilor Vito de Rosario. We also, by the way, we also have here at least Colonel Delrosario Citrena, APC Director, Naga City Police Office. And we also live sa DCOK FM, live mo kita sa Facebook page kan Naga City Government and City Events Protocol and Public Information Office. First question, ayon po sa ating Hello. Okay na? Good morning, Mayor Sarlito and Sir Errol. Kay Sarlito, Sir, sa A-Salvar app, gusto ko lang kung paano tayo papasa dito. Halimbawa, ang SM, ang LC, madarakulang mga malls, digdi sa Naga, paano ang sistema kan pag QR ta dyan scanning? Sa entrance kan mall or every establishment? Takon sa mall lang kita, ang gabos na malaog pa lang sa SM na maglaog dyan sa kaparehong aldaw, kabali po sa contact tracing. So, ano po yan? Paano ito papapasa dito? Each and every establishment, Mike. So, not only the main entrance, kundi si mga lalaugan mo duman sa laog kang establishment na ito. Magayunong po ang cooperation kang SM City Naga, na-mention po ni Mayor Nelson. And hopefully ito man na iba pang mga establishments considering na approach. So pasalamatan niyo po ang SM. So kung sa'yo ka man po maglaog dyan, iko po dyan ng QR code scanning point bago ka maglaog sa sinambit ng establishment. Of course, iko din man mga control points, pero kung pigihiling na darakula, so mas kaipuan magbugtak pa man sinda dyan sa considering na control point. Okay. Halimbawa, yan po kita sa salit na establishment sa SM. Halimbawa, igwalin salit na shop dyan. Pero kita po baga, pag naglalaog kita dyan sa mga arugan ng mga shops, malikay kitang maraye. So, maintain ta ang social distancing, nakasulod kita ng habot na makihalubilo sa, as much as possible, habot ang magrani sa tao. Di pag-aro pa lang kayan, kabali mag-irari sa SECO contact trace? Actually, gabos po. Kasi pag naglaog ka po dyan sa sarong establishment, whether sa DIT o Dakula, duman sa main contact area, sa entrance, so ma-register ka na duman. And in the case of SM, igwa pa sinda ng mga contact areas, itong contact points na ibubugtak duman sa mga saradit, mga establishment sa laog kang SM. So, kung saan ka man naglakaw-lakaw dyan, matitrace ka. Kaya yun po niya ang approach na gigibuhon ko niyan. And siri man, magkascade man ini dumapan sa mga darakulang establishment sa Naga. We have a number of them, mga darakulang malls. So, dapat siri man mag-adaptar sin araw kaning approach. Itong mga saradit po, dahil ngayong problema, madali pa ang pag-implementar duman. But itong mga darakulang mga malls, they should also adapt to this kind of system. Maidagdag ko, Tabi, Mike. Anong kaining approach na per establishment, mas maray ini, mas specific, mas detalyado. Okay.
Takong halimbawa, naglaog ka sa SM, siyempre may aagihan ka dyan, magkakapirang entrance, garo 4 sa baba. Tapos sa taas digdi sa may parking area, iguaman, di ba? Pag naglaog ka dyan, dahil man gabos na establishmento sa laog kan SM, lalaugan mo. May tuyo ka lang dyan, di ba? Ngunyan, kung ang kada establishment, igwang scanner app para sa mga maralaog na individual na may transaksyon, may tuyo. Halimbawa, sa sarong particular na establishment, halimbawa, National Bookstore, duman lang si pinuntahan mo. Pag may nagluwas na bareta, konfirmadong kaso ng COVID-19, duman sa National Bookstore, naglaog si pasyente. O di gabos na naglaog man duman sa reported o determined date and about the same time, iyo lang ito si hahanapon. Dahil man hahanapon si naglaog sa Ace Hardware. Yes, yes. Di ba? Yes, Dahil man hahanapon itong naglaog sa grocery o kaya sa department store, kung ang nagpositibo, duman man lang nagpunta sa National Bookstore. So mas accurate, mas precise pag arog po kaya na ang i-require si kada establishment. Okay. Aro lang po kani Mayor. Halimbawa, Mayor, sa grocery, nagsabay kita naglaog, Mayor, nagsabay kita naglaog sa grocery kan SM. Dakula bubagaan na grocery kan SM. Nagwala ka, nagtuwa ko, sa parehong oras. Dahil man kita nagkasabayan, dahil kita nagkasabatan, kabali pag iraripo ko sa contact trace, halimbawa, nagtaro sa nag-positive. Kabali ka sa... Ang inot kaya dyan, aaramon, itong naging whereabouts kaya itong nagpositibo. Hahapoton siya. Halimbawa, naglaog niya ako sa SM, sa grocery store, di ba? Yes. Ngayon, September 14, 9 o'clock, 2020, bukas na ba kayo ng SM? Mga 10. Mga 10, sige. 10. Di, hahaputon mo din siya kan detalye. Sa grocery store, sa portion duman. Ayun. Okay. So ngunyan, ma-generate ka na nin mga pangaran, kaya itong nagduman sa kaparehong oras. Kaya itong nagpositibo. And then, itatao yan sa contact tracers ta. Sina-generate na listahan, itatao sa contact tracers. And then, ma-contact duman sa mga nagpurunta duman sa kaparehong aldaw, kaparehong oras. Ia-assess po yan kan contact tracers. Okay. Ia-assess. Pero ang importante, igwa ka ng listahan. Depende po sa assessment. Kung ang sabi, halimbawa ka ito nagpositibo, duman man lang ako sa may meat section. Yes. Di ba? O itong iba na dahil man nagpunta sa may meat section, bako man sa kaparehong oras, luwas na siya duman sa i-contact trace mo. Okay. By deduction. Di ba? And then again, i-assess pa po yan kan sa tuya po mga contact tracers. Okay. Thank you, Mike. Thank you, Mayor. Next question is from the Morning po. Siguro kay Sir Errol. Goja po ang sa tuyang LGU, halos pakaray na po sa contact tracing dahil po sa e-Salvar app. Sa tuya po sa mga border kang Naga, Milaor, Naga, Pili, siguro sir. Kumusta po ang status kani and sa iba pa pong mga biyahero na naglalog po sa Siyudad Canaga? Salamat po sa kay City Mayor, sa kay Consial de Rosario, Marina Aga po, sino ka boss. Actually, it has been going on ever since pa, bago pa po nagkaigwa kita ng mahigpitan ngunyan. Lalo lang po na-enhance dahil po naman sa executive order ni City Mayor, Legasyon. So, for the past days, nagpumpo kang pizza 8, lalo po kitang nagdagdag ng personnel duman in relation po sa prevention ta na may makamakaraalaog as per directive
kang satuyang city mayor na limitahan or daimo na pagpalaugon ang satuyang mga devotees or mga pilgrims. And at the same time, itong masunod na maray itong pag-check ka mga dokumento. Sa sangunyan po, nakapagdagdag na naman kita ng mga personnel sa laog kang border control point. And at the same time, nag-igwa po kita ng internal quarantine control point sa laog mismo kang syudad ng Naga. So most likely, dakulaan po naman rin natabang ining pagtaw sa tuya ng 79 na organic personnel na pisabing organic sa tuya na po ining mga bagong patrolman na yaon po ngayon kang sa syudad ng Naga na nagjo-duty. And ini pong pinasubli sa tuya kang Camarinesor Police Provincial Office na 90. So nakalatag po ini kabos sa buong mga may activity na simbahan and lalo na po ini sa may border control na iyo ang binabantayan tanamaray. Mas mahigpit po ngunyan dahil ang kaning kasiributan sa bulan ng September. After po kaning kasiributan comes September 22 na siguro onward. May pagbabago po ang sa indong liderato sa mga border control po. Diretso po kita. Maya po ning pagbabago ini kasi still niya ang po kita sa sabi nga ni kayan pagprevention mapundo ining pagkalat kang pandemic. So mabawas lang po siguro ng personnel para ito pong mga bagong patrolman mailag na duman sa dapat nindang posisyon, pero continue man po giraray ang pagsisita kang mga border ta sa palibot kang syudad ng Naga. Okay. Thank you po, sir. Thank you, Dali. Thank you, Colonel Dr. Trena. Next question, ali po sa ilang natin Speaker Novello. As of today, ilan na po ang register na naglalamagan sa laluan sa fundraising ceremony. And ilan expected number kapag nag-implement na rin ang other member ng MNDC? Right now, nasa 226,000. 226,000. Ako ang hiling ko no less than 400. No less than 400 within the next 30 days. Kung salto, daiyan marayo po diyan. Ayo. Ang emphasis nangon yan kan information dissemination campaign, iyo na mandatory ini. Kan inot pakiulay lang. This time magiging mandatory. And dalagan kan informasyon iyo na kung mayo kang isalbar ID o kaya QR code, dahil ka makakalaog sa mga manlain-lain na establishmento digdi sa Syudad Canaga. Mga opisina, dahil ka din makakalaog. So si Gabos na may mga transaction, kaipuhan po talaga ini. Kaya itong 226,000, almost half residente Canaga, the other half non-residents, neighboring towns or municipalities. And given inadaptar na po ini kan Metro Naga Development Council, lalong-lalo na kung mag-set up na sinda nin kanya-kanyang registration desk or booth sa indang kanya-kanyang munisipyo, talagang mas malangkaw pa po ini. Baad sala po ako sa 400. Siguro ang conservative estimate mga 300. Pero malangkaw po talaga yan, malangkaw po yan. Okay. Okay, Mayor. Kalau po mapot, ikinong-consider po ba kang LGU Naga na isara ang mga public and private cemeteries since Pundas is sa pagkakaaram ko, igwang pigko-consider o kaya ba na ipaluwas na resolution ang Interagency Task Force National na kung saan pigmamanda po si pagsara kan mga pribado asin pampublikong sementeryo. Masunod po kita sa siring na kasuguan. Thank you. Paano na po makasigurar ang mga mamanihan ng molecular laboratory kansular since yung aminado po ang DOX people na nagkulang-kulang ang personalized na mga proseso para mga swab samples? Ayan. Sige. Para po duman sa RT-PCR Modular Laboratory,
Siyempre kaipuhan na magsunod po kita sa gabos na mga permitting requirements kan Department of Health. Likewise, itong personnel requirement. Sa ngunyan, sinumero kan mga medical technologista, tama lang. Pero siyempre, pag nagkaag na po kita nin RT-PCR modular laboratory, baad kaipuhan ta, anday mababa sa 4 na mga bagong medical technologies. O kaya, baad ko anon tayan, duman sa available medical technologies nayaon ang ngunyan. And sinda po ma-undergo pa nin training. Sa pagkakaaram ko, about 2 weeks yata ang training po ninda. Ang importante, yaon na sinda ngunyan, nagtatrabaho na sa Satuya. And pwede ta sindang maitap para sa RT-PCR modular laboratory. Si proseso pag-acquire po kani, pag-procure, nagpuo na po kan saro pang simana. Matapos lang pong aprobahan kan Sangguniang Panglungsod, si ordinansa na nagtatagama po nin magkakanig yung pundo para sa procurement nin RT-PCR modular laboratory. Ang sarong pwedeng i-consider, si sweldo po ninda. Commensurate ba? Duman sa trabaho po ninda, duman sa peligro na inaatubang po ninda. So, i-consider ta po yan. And hopefully, maging rason po yan, bako lang si kaisipan na makatabang, kundi si pagiging properly compensated. So, hopefully, maging sufficient po yan. Tangani day po mag-isip na maghali o kaya maglipat. Okay. Thank you. Kay Councilor Lito de los Santos, assurance na may yung mababypass na privacy sa contact tracing system na Kaya po, very clear po ang ordinansa. May sarong section po naman si pag-handle kan si data na malaog. Binugtakan mo mga po pati ng provision na kung ang custodian kan data maging negligent, accidentally po baga ma-divulge si mga data because of omission or kapabayaan. Iko po magkakanig kong penalidad sa iya. And i-asiguran mo po ang publiko na nagdadangog ko niya, nagdadalan ko niya na after po na magtapos ang pandemya, may declaration na po si President Duterte na mayo na po ng pandemya or sa pagmati po kan Sangguniang Panlungsod apan na consultation kay Mayor Nelson, ababa na pong maray ang level kang threat igdi sa Naga City. Within a certain period, sigabos pong datang ito i-delete o hahalion po taga po sa database kang city government. Igo pong sarong committee, pigbilog duman, audit management committee, kumpesto po kang representantes kang iba-ibang sektor, tangarig pong iyo ang mahiling kang pagtanggal o pag-delete kang sigabos na data na kalaog duman. So, let me assure you na yung observance kan Data Privacy Act will be really ensured. Hindi po sa, nakapalaman po yan sa ordinansa. Thank you, Councilor. Ako ni Mayor Villa, ang Radyo Pilipinas. Ano mga banuhan na po dahil ang na-member kang MNDC ang interesado sa ating Sabah Contact Tracing Fund. And paano po ang sistema kayo ni Urutan? Nag-take magkang MNDC municipalities kung kayo po ang coordination syudad o? As to the municipalities, kan magkaigwa po nin meeting ang Metro Naga Development Council, dayman gabos na mayor presente, ninulita igwang kasibutan si iba. Pero igwa man mga representante. There was a quorum at that time. As na-mentionar ko na po na nagpasar na nin ordinansa na tiga-adaptar po ining Isalbar Contact Tracing App para sa gabos na mga miyembro kan Metro Naga Development Council. Ang pili, iyo ang may pinakahalangkaw na nagrehistro na na residente kan pili na nagrehistro digdi po sa Isalbar. Sinusundan po yan kan mga magkataraid na munisipyo, Calabanga, maski ani Ocampo, Igwa, Kanaman, Bagaraw, Bumbon, Pasakaw, maging Lupi, Igwa, Lupi, Sipukot,
Kabusaw Libmanan. So si Urulay kan nakaaging Martes iyo na makikipag-coordinate sinda sa tuya through Mr. Alex Santos. And sa Noika through Mr. Magno Kunag III. Tanganing makapag-set up man nin mga registration booths sa indang kanya-kanyang munisipyo. And si pag-adaptar man kaini sa indang kanya-kanyang munisipyo will also have to depend on the further discussion that may be had between Noika, the city, and the concerned municipal mayors. Pero ang importante na i-express na si pagtanggap kan mga mayors, kan miyembro kan MNDC. Thank you, Mayor. May mga nagchat-chat kaya ako nadadangog ang habot on air. Last two questions. Saro pa po follow up po kayan, Mayor. Hali po kay Melvin Machado kang KM. Ano ang may QR code na separate kan system if taga-Naga o taga-luwas kang Naga? Thank you. Iyo tabi. In fact, kasubago si sinabi ta 226,000 yata ito, di ba? 111,000 ka ito ang residente ka Naga. 114,000 plus ang non-residents. May breakdown pa yan. Pwedeng maaraman. Pira sa Pili, pira sa Ocampo, pira sa Calabanga. Yan. Naaraman po yan. Naaraman din kung pira si mga senior citizen, pira si mga ang edad 20 pababa. Kaya po yang maaraman. Thank you, Mayor. Last question to Mr. Councilor Lito Del Rosario. Ito po ang sarupang ordinansa na ipigpasaro manong di sa traffic incentives para duman sa mga traffic enforcers. Saan po da ako kaahon ang incentives na maral sa Bininda? Thank you. Iyo po, naisabay mo pong ma-aproban kang Tuesday last week. Ito pong sarupang ordinance na pandayta, kaibanan ko po si Councilor Buddy Del Castillo, Councilor Elmer Valdemoro, Councilor Albius, and Councilor Dodit Beltran. And of course, pagsuportahan po kami kan bilog na Sangguniang Panlungsod. Ini po si pagtaong ning incentive duman sa mga voluntary traffic enforcers na may requirements lang po nakabugtak duman na at least po dapat po ang voluntary traffic enforcer in 2 years in operation na igdi. Tangari pong mas mapakusugta si NGO-PO partnership. Ang pigtatanan po ng incentive igdi ba ko si mga individual volunteer members kundi si grupo mismo. So, ang hapot po is sa inma ko ang ordinansa po nagtagama ng nag-create ng trust fund para idiyo. 15% po si gabos na collection sa traffic violations sigdi sa Naga. 15% po mapapasiring duman sa incentives kan si mga volunteer traffic groups. And sa 15% pong iyan, dumana yan babarangaon. Sisay po ang may pinakahalangkaw na dakop. Sisay ikaduwang may pinakahalangkaw na dakop. So, igwa mo pong provision duman sa pagbawal, as in pagwardya sa sainda sa mga abuso, whimsical, arbitrary na pagdadakop. Siriman, igwa pong provision duman na dapat alalayan po sila ng Public Safety Office. Ngari pong ma-organize, makakomply kan si mga documentary requirements sinda. Ngari pong maasigurar si pagproseso kan si insentibo sa senda. And pigtukahan man po kang ordinansa itong PSO na siguraduhon na iko po sinda ning regular na training, orientation, updating kanin si mga traffic laws and regulations hindi po sa applicable sa Naga and even to pong hali sa national na dapat pong maaraman nila and ma-implementan po nila. Ini po tangari pong mataanan sinda ning dakulang maray na pagkilala, kung sa Tagalog pagkilala, pagbisto. Tahaloy ta na po kasindang partners nagtatabang hindi. And considering na ang sabi po ni Mr. Rene Gumba, ang traffic enforcer sa pungonyan igdi sa Naga sa PSO babahinti sa naman na personnel. So tama-tama po babakapan yan kaning mga volunteer traffic enforcers na. So magko-complement sinda, magtatrabangan. Ang pinaka-purpose kani is to further improve traffic management igdi sa tuwing pong sila sa tabang po kang Philippine National Police.
Thank you, Councilor. May pahabol pa po, isingit ko lang. Ali po sa Bombo Radyo Naga, kay Manuel Bombasi, assurance, kay Mayor Son po. Assurance po na mayong mababypass na privacy sa contact tracing system ka na gawin ng e-salba. Mayong mababypass. Yung po na mababypass. Mayong mababayular siguro na diretso. Baka. Ayan po, ayan po. Paulit-ulit po kita nagtaon ng asigurasyon. Inot na inot si informasyon na itinataota, mayong pinag-iba duman sa informasyon na isinusurat naman sa mga logbook pag naglalaog po kita sa manlain-lain na establishmento. Kung pareho man lang, ano ang ikinakabahala. Diba? Pandua, si mayor na purpose po kaini, contact tracing. As in, dumantaman lang po siya gagamiton. May sinasabi po si Mr. Magno Conag III na ma-activate lang si pag-access duman sa database ta kung igwang nag-positive as in identified sa sarong lugar, saka lang makakapag-access kita, saka lang ma-generate si magkakanigong informasyon. So sa madaling sabi, kung daiman related sa COVID-19, daiman dapat siya ginagamit. Dahil po maghadit si mga naghahapot. Dahil taman po inigagamiton sa kung ano man na katuyuhan. Dahil man pati inigagamiton sa politika. Dahil man ini kaipuhan sa politika. Kaipuhan ta po ini sa contact tracing. Kaipuhan ta po ini sa paglaban ta sa COVID-19. Thank you, Mayor. And one last follow-up. Anong problema po ang na-encounter sa launching kay ni and paano na resolveran kang lokal na gobyerno kang Naga? Sa launching po garo kang app. Si naging halos mayo man except that we were not able to immediately process the registration. Dahil po nga ni they in-expect si numero na maparehistro puon kan August 31 and then September 1 po baga si launching as of around 7 o'clock in the morning of September 1 nasa 60,000 po tulos si nakaregister and kadakol pa po si pending kan time na ito dai na-anticipar na arog kayan kadakol si numero. Likewise, naabot po tulos si CL credit limit sa Globe. Aram po kaya nindo sa pagrehistro and tanganing makompleto si registration, igwang verification code na ipinapadara sa cellphone number kaya itong nagrehistro na dapat i-encode niya bago si final approval and then printing kaya itong papel representing your QR code sa imong retrato sa imong pangaran. So may bayad ito 50 centavos. Dahil man nga ni inaasahan na arog ka ito kadakol. Kaya kan maabot na po si credit limit, nagpundo na po pag-send sa Globe. Kaya na inabot po kita garo 2 oras bago na asikaso po ito, bago na areglo sa Globe. Pero after ka ito, okay na. Thank you, Mayor Son. That's end our press con for today, Monday. Mabalos sa mga pag-iribata sa media. Ay! Okay. May abot pa, may pahabol pa pala. May pahabol pa. Sorry. Di ko nahilig. Garo Mike, minomorder mo ko Mike. From radyo natin po, Mayor, good morning, and good morning, Councilor Lito, and Mr. Sir Errol, Sensya na po, naubos na kaya, ubos na ni Mike, ni Roy Subaupig para barasa si mga kaharaputan tungkol duman sa Isalbar. Alagad na inot na po kami nag-uruli kay na Mayor. Pero may saro na lang po akong ihapot tabi panutabi Councilor Lito, dahil ko pa po nahiling sa imong ordinansa kung ano po kato si imposition kang sa tung penalty duman
kung sakaling may mga violators? 1,000, 2,500, tsaka 5,000 and 6 months imprisonment. 1,000 sa first offense, 2,500 sa second offense, and 5,000 sa third offense plus 6 months imprisonment kung depende po sa diskresyon kang korte. Duman po sa mga establishment sa Daimakuyog, Siriman, 1,000, 2,500, and 5,000 plus imprisonment. Depende po sa diskresyon kang korte. Mapataw po yan duman sa mga manager, owners, chief of office, etc. etc. na iyo po ang nagmamangnukan mga establishments na yan. Duman po sa ma-print kan mga QR code IDs for profit na ngunya po baga nakakadungog kita ning 100 pesos na 200 pesos sa imprinta, may kung ano-ano pa man na ano. Nakasanksyon po sa ordinansang ini si mga penalidad. Ito man pong kasi may na-monitor po kami na ang picture niya na pigya ko yan si Coco. Bako si entire picture so kumbaga sa lugar pig-ulog-ulog ko yan ang sistema kang magayon ang sistema na piglatag ni Mayor Nelson as kan lokal na gobyerno kanaga. So definitely po bawal po yan mga sirig yan. Si actual picture mo po yung ang dapat na ipa-capture mo sa So malinaw po yan duman sa hindi lang po ang but kong i-emphasize duman po sa nakahapon sa data privacy. Ikaw po ning audit management team o committee na niyaon po dyan sa ordinansang yan. Iyo po niyang ma-ensure na talagang natututukan si pag-observe duman sa data privacy. Kaya po nga ibig sabi ko sa bago na within a certain period, pag natapos sa po ang pandemya, dapat pong i-delete po yan kabus na records na yan. Tangari pong mayong nakakaput kang kuya na yan. Yung po niyang pagsusugo kang sa tuyang data privacy law. Kung gurano po katindi ang penalidad sa data privacy law, pigkaskate naman po yan igdi sa ordinance igdi sa tuyang syudad. Tangarig ma-i-reflect naman po sa mga kababayan na may assurance sinda. Yun po na ang pigpaparaulit-ulit ni Mayor Nelson. May assurance ang mga kababayan na itong data ang itataunin do, ikakatiwala nindo sa lokal na gobyerno kang naga, dahil pagbabasang-basangan. Palaw, question tabi council dito. May mga nag-query lang po sa kuya kaning sa Isalbar Hindi po dang sa imposition kan penalty. Po data day mo na pigla ganing reprimand. Automatic po daw may penalty. About po daw si mga violators tang medyo nasa marginal sector na mga mayong kakayahan magbayad dahil nga di nguyan kita. Aram tang nasa pagtius kita nguyan dahil nasa pandemya kita. Sir Bong, magayon po yan hapot mo, Sir Bong. Kaya po nga ang mga barangay hall staff, mga SK officials, barangay officials, strongly tasinda na magbugtak ni mga assistance centers. Kadakol na po yan ngunyan nag-isasor kanaga. Tangarig ito pong mga kababayan tang mayong kakayahan na asin mayong cellphone na gamiton. Pwede pong magduman sa barangay hall on their free time, magpa-register, i-imprinta na po ito, ilalaminita po ito sa inda. So nakulang tabang po yan kan mga barangay officials ta. Magiling lang po sila dyan kasi nahilig po, may mga tarpaulin lang yan, pwede sila maka-access. Duman naman po sa mga malls na lalaugan ninda, mga establishments, nire-require man po kang ordinansa na igwaman sila duman ng assistance center. Gusto sabihin po, pag abot ninda duman, kumayo pa sila ng QR code ID, i-assist ninda. Tangarig po ang Pero sa sunod po nindang pagduman, of course, dahil na sinda papalaugon. So, sa first, tabi, Sir Bong, may area, may certain leniency ang ordinansa. Kasi ang pigaano tapo igdi is after kayan na yan pagiging lenient on a certain aspect. Pagkatapos po kayo talagang dapat magigpit because ang kalaban po dahil nahihiling. Kaya dapat po mag-step up na maray ang mga aksyon kan lokal na gobyerno. Tangarig ma-curtail ang pagparalakop kanina. Salamat, Councilor Lito. Follow-up question na lang po. Doon po sa executive order na pinaluwas, memo ni Mayor Ligacion, ito po bagang sa tuyang paglaog luwas igdi sa Naga, ngunyan na Peña Francia, effective po kang nakaaging September 11 during, kung may nadagos ko po si translasyon. Nanotaran ko po, ito pong pili, border, naagihan ta po duman, baka po nagdadangog si Sir Errol. Naagihan ta po duman na ang mga pulis duman, garo kuyan sinda po, daing gayo, kampanting mara, Naagihan mi po duman, dakal kaming sarunudan, may sarong truck nga ni duman, pano paning mga pasahero, ang social distancing, daing gayo hararayuan, nasa sarong elf truck. Pero po si mga pulis duman, aminong ko po sa imo Sir Errol, medyo nasuya ako po, nakikiyang ko ta. Nakasiring ko, sige po Antirex.
Paano ta po yan may bitaran? Para po mas lalo tang mapahigpit ang monitoring ta. Kaning managdalaog luwas sa naga. Kasorin Ngayon po, na, sir. Kasorin din, sir. Tasod mo pong Domingo. Inot sa po, salamat sir sa pag-calling attention kasi sabi nga ni kay may mga tarantado man talaga rin sa laogan sa muyang hanay. Dudumanan ko po ini personal ngunyan after kay ni kasi bako ka lang po nag-report sa kuya kay ni ngunyan aldaw. So kasi supposed to be kasi bagi kaya dapat alert kami tigwang maaging VIP. It so happened na may report na parehas kang sinabi mo. So maibitaran tayo ini na proper guidance pa rin. Ako ni po na dahil magkay perfecto pero ayusin to po ini para at least si serbisyong para sa Indo maitatao mi. Last question na lang po kay Mayor. Mayor, ito pong pagluwas laog, halimbawa, ano po. Ako po kaya, may pamilya po ako sa Ocampo, Camarines Sur. Nagluwas ako sa kasiagam ko. Kay bako po sumungaki. Ano po pagbalik ko kaya nahagadan kami ng documentary na ano? Dai. Basta igo ka lang proiba na taga-Naga ka. Okay po. Basta around Kamsur lang Basta po. within Camarines Sur. Within Camarines Sur. Within Camarines Sur, dahil mo kayo puan in Travel Authority. Linilinaw ko po, Mayor, tagulpi kayo naghahapot sa muya kayan, sa radyo natin. Minsan, may naghaharapot kayan during my radio hour, every Saturday, itong barangay mo, padangat ko. Kadakol po kayo sa kung naghahapot, pakihapot man po ngayon sa tuyang alkalde. Kung igwa po ngayang dapat hagadon Travel Authority, kung mapasiring nga kami sa Banwa aning araw kayo ni. Dai po, dai. So, but sabihin, malinaw, maski magpakaramuan po kami, dahil na po kami dapat maghagad Travel Authority sa city. Dahil within Camarines Sur man lang yan. Pero kung halimbawa ang taga-Karamuan, malaog sa Naga, tangaya masimba, ngaya pilgrim ngaya kami, dahil yan tutugutan. Dahil yan tutugutan. Again, ang sabi tabaga, ang sabi kan simbahan, ang sabi kan syudad, ang selebrasyon kan Peña Francia Fiesta, sa kanya-kanyang parokya. Ayun. Sige, okay na po. So, iya po. Sige, salamat po, Mayor. Salamat, Councilor Lito. And salamat, sir. Baka ito, sir, sabi ko sa board, mas May dagdag ako, sir. Duman po, sir, dito po paglingawan na kanya-kanyang munisipyo may kanya-kanyang protokol. Kasi ikaw pong munisipyo na iba man ang patakaran pag naglaog, although hali kaning Kamsur lang, pero iba man ang patakaran na may chine-check man sinda. Ini yung pinag-uurlayan ta is Naga City alone. Okay lang. Iya po. Thank you. Thank you very much po, Mayor. Sige. May idagdag akong impormasyon, ninuli po ta na ipasar na sa tuyang ordinansa, ini pong Digital Contact Tracing System Ordinance of Naga City, mas lalo pong papaigtingon si pagpaparehistro, asin si Allen, sa iyang team, sisiguraduhon na duman sa may main lobby, perming may tao para sa registration from 7:30 a.m. up to 8 p.m. from Monday to Sunday. Tanganing maakomodar si mga mayo po nin QR code, mayong isalbar ID. Okay. Gusto kong balikan si hapot ni dating Liga President Bong Sanchez Subago. Ito manunungod sa violation and corresponding penalty. Taano nga yata bako mo ng reprimand. Dapat siguro maintindihan ano si mga violations. Si isay si mga pwedeng i-penalize, as in ano si corresponding penalty. Ano si violations? Si isay si pwedeng i-penalize. Halimbawa, individual. Ano si violation? Willfully using the QR ID card of another. QR code ID ni Colonel Garchitorena, ginamit ko. Pag nagamit ako nin ibang QR code ID, garo may sala po talaga dyan. Baad may criminal intent. Di ba? So, iyo po ito ang pigpe-penalize. Dahil mo nakaipuhan na i-reprimand dyan. Malinaw man na sala by itself, taano ta magamit kanin ibang QR code ID. Impersonates another by using the picture, name, or data of another person. Taano man tagigibuhon mo yan? Bako mo man yan? So gusto sabihin, igwa ka natulos man datang kaisipan
Dahil na kaipuhan na i-reprimand ka muna. Dahil kaipuhan na ipagirumdum muna sa imo. Tasala, from the very start, ara mo na sala. Or cause the printing of QR ID for profit. Ini for contact tracing. Ginagamit ta ini panlaban sa COVID-19. Taano man ta, gagamiton mo pa ini para magdilihensya. Di ba? Iyo ito si ACTS na tigpi-penalize. As mentioned earlier, 1,000, 2,500, 5,000, and or 6 months or both, and or 6 months imprisonment. So, yan pag-abot sa tao. Pag-abot sa mga public office or establishment, si in charge duman, o ini na, sinda na si pigpe-penalize, kung dai magamit kan isalbar contact tracing app. Dai po magiging epektibo ini kung si mga nagpapadalagan kan opisina, dai ini gagamiton. Dapat magamit po ini. And ang sarong paagi, to compel them to make use of this is to penalize non-usage. Kaya, iyon man lang po ito. Iyon man lang ito. Kung mayo kang QR code ID, dahil ka man ipe-penalize. Pero dahil ka lang makakalaog sa establishmento. Kung gusto mong makalaog, ma-secure ka ng QR code ID. Ano man baga ang ikakahadit? Libre man. Di ba? Magpunta lang sa City Hall. Magpunta lang sa mga barangay hall. Magpunta sa mga establishmento na nag-a-assist sa pag-register, pag-print ka itong QR code ID, and kasabay na po kaya, lamination. Nagla-laminate pa po sinda. Igong mga nagla-laminate kita. Iyo man, digdi sa City Hall na lang kamo libre talaga, including lamination. So, iyo tabi ito, Kapbong, si Dayla. So, sa liwat po, kay Councilor Lito del Rosario, na iyo po ang kagpanday, iyo po ang author, kaining Digital Contact Tracing System Ordinance of Naga City. And sa tuya pong pagpapasalamat, pagpapaabot man yung pagpapasalamat sa gabos na miyembro kan Sangguniang Panglungsod headed by Vice Mayor Nene Diasis. Siring man kay Lieutenant Colonel Errol Garchitorena Jr. for a very efficient and effective implementation of our protocols, of our instructions, resulting to a very peaceful and orderly conduct of masses sa Peña Francia Church, and then duman po sa cathedral. Nahiling ta po si presensya po ninda, si disiplina kan PNP sa kan mga volunteer groups including PSO. And hopefully this will go on an araw kainin sistema until such time na matapos po si supposedly Peña Francia Fiesta. Pero siyempre si Padagos na pagbantay baad kaya after ang nangyari kaya after Peña Francia Fiesta may mga nag-aarabutan pa po baga. So masibot naman po kita giraray hanggang Undas and December. So, salamat Councilor Lito, Colonel Errol Garchitorena. Salamat po sa Indoga, boss. Thank you, Mayor Nelson Ligacion. That's end our press con. Thank you, ma'am, Councilor Lito del Rosario and Police Colonel Errol Garchitorena, Deputy City Director, Naga City Police Office. Thank you, ma'am, sa mga pag-iribad sa media. Good morning po sa Indoga, boss. Itapit ng andam, nagenyo na balang,